Titikman mo lang. Tikman, ang laki ng lagayan ni Mr. Hello kabayan! Always think positive! So ayan, gandang hapon po. Kailangan ko uli nakapag-start na mag-vlog kasi masama ang pakiramdam ko kanina. Nagpahinga lang muna ako. So yun, kailangan natin lutuin yung request ni Mr. kasi pauwi na sila. Dapat kanina ko pa na iluto to eh. So ngayon ko palang lulutuin. Ayan, parating na sila. So luto tayong lomi. Ayan. Ano to? Yung beef na pang stir fry. Ayan, binili ko siya nakahiwa ng ganyan. Tapos, ito yung mga gulay pa dating na-chop natin. Ayan, magagamit na natin dito. Ito, Chinese cabbage yan. Tapos, ito, may tayo dito. 6 na piraso lang ata itong hiniwa-hiwa kong squid ball. Ayan, kaya dumami. Tapos, meron tayong sibuyas, bawang. Ito yung binili nating egg noodles. Ayan, sa Gilbert natin binili ito. Tapos, meron tayong beef cube. So, mamaya, makikita nyo pa yung mga ibang sangkap. So, mag-start na tayo magluto at parating na yung aking mag-ama. So, yan. Luto na tayo. So, yan. Dito na lang tayo magsasalang para mas maluwag siya. Malawak. Hindi na sa sa kaldero. Kasi, pa-fried natin yung ating beef eh. Yan. Kailangan natin uminit yung ating kawali. So yan, naglagay na tayo ng mantika kasi ilulutuin ko muna yung ating yung ating squid ball. I-fry muna natin yung ating squid ball. Ayan, lutuin ko lang ng konti and then isa-separate din natin yan. Para mamaya kapag luto na yung ating lomi, saka natin isasahog uli yan. So yan, i-fry lang. And then, i-separate na natin yan. Ilagay na natin sa isang lagayan. Ayan. And then, ang susunod natin lulutuin po dyan yung ating beef. Yung beef kasi, kailangan ko siyang, lutuin muna na palabasin yung kanyang tubig-tubig. So, ayan. Halo-halo lang. Hayaan lang natin lumabas yung kanyang, tubig-tubig bago natin lagyan ng, mantika. Ayan. Kasi, ipiprito pa natin yung beef natin. I-fry natin. So, yan na nga, lumabas na yung kanyang tubig-tubig, di ba? So, yan. Pwede na nating, yan, itapon. Yan. Itapon na natin kanyang, tubig-tubig. Tapos, ayan na siya. So, yan. Fry na natin yan. Lagyan natin ng konting mantika para maluto ng konti yung ating beef. Mag-brown ng konti bago tayo maggisa. So, maglalagay tayo ng konting mantika. Ayan. Para ma-fry yung ating beef. At dyan na rin tayo magigisa eh. Bali, sasabay na natin. So, itatabi lang natin yung beef natin. Tapos, maglalagay na tayo ng mantika uli, ng konti. Kasi, gigisa na natin yung ating onion. Yun. Yung ating onion. Ayan, sabay nang gigisa-gisa dyan. At ang kasunod na nilalagay natin, syempre, yung kanyang ka-partner na garlic. Ayan. Lalagay natin yung ating garlic. Ayan. So, gigisa-gisa lang natin dyan. And then, hihalo na rin natin yung ating beef. Ayan. So, sabay-sabay nang magigisa dyan yung ating beef. Tsaka yung bawang, sibuyas. So, yan. Tapos, maglalagay tayo ng mga pampalasa. Lalagyan ko ng yung ating favorite na black pepper ground. Tsaka isa pa, yung garlic powder. Alam niyo naman, mga favorite kong pampalasa. At naglagay din ako ng dyan. Konting oyster sauce. Ayan. At sunod yung soy sauce. Maglalagay tayo. Pero ang gamit kong soy sauce, yung light soy sauce. Kasi wala na tayong dark soy sauce. Konti lang naman nilagay ko. Ayan. So, nasa sa inyo na. Ang paglalagay ng mga sangkap, depende sa panlasa nyo po. So, yan. Gisa-gisa lang. And then, maglalagay na tayong tubig. So, 7 cups of water yan. Pinakuluan ko. So, depende pa rin. Magdadagdag pa rin naman tayo kasi tinitingnan-tignan ko ba pag nagkulang yung sabaw.
So, yan. Tapos, maglalagay tayo ng Knorr cube. Beef Knorr cube po yan. Siyempre, beef yung gamit natin, kaya beef din yung cube natin. So, yun. Takpan natin. And then, kumulo na siya. So, habang kumukulo, diba, pinapakuluan natin, naluluto na lalo yung ating beef. So, yan. Titikman ko siya kung okay na yung mga pampalasang nilagay ko. So, kulang pa. Nilagyan ko ng konting patis. And then, black pepper ground uli. Tsaka garlic powder. Ayan, diba? Mahilig talaga ako sa ganyang pampalasa. So, halu-haluin lang. And then, pakuluan uli. Ayan. Yung ating beef, lutong-luto na dyan. So, pwede na nating ilagay yung ating carrots. Ayan. Tapos, sunod na rin yung ating egg noodles para sabay na silang maluto. Ayan. Ibuhos na natin yung egg noodles. Yung carrots naman, kahit konting hindi masyadong lutong-luto, pwede siya eh. So, haluhaluin lang natin yung egg noodles natin ng dahan-dahan at mabilis naman siya maghiwa-hiwalay. Ayan, kasi kumukulo yung ating sabaw. So, ayan. O, diba? Kaya biglang dumami yung ating niluluto. Tinakpan natin. And then, habang pinapakuluan natin yon, ayan, may slurry na tayo. Yung 3 tablespoon corn flour, haluan natin ng tubig. Doon natin i-dissolve. Yan. Yan ang pampalapot po natin. Ayan, pampalapot natin maya-maya ilalagay natin yan. So, depende pa rin sa gusto nyong lapot. So, yan. Ang nilagay ko 3 tablespoon corn flour pa lang yan. So, yan. At kumukulo na nga ang ating egg noodles tsaka yung niluluto natin, Ayan. So, luto na yan. Lagyan na natin ng egg. So, 2 egg po yung nilagay ko. Yan, 2. So, depende na lang sa inyo. Gusto nyo dagdagan. So, yung 2, para sa akin, okay na po yan. Ayan. Halo-halo lang. And then, dinagdagan ko ng sabaw. O, diba? Kasi kumukunti ito sabaw niya. So, yan. Magdadagdag tayo uli ng sangkap yan. Sangkap kasi nga, dinagdagan natin ng tubig eh. Ayun, garlic powder uli at saka black pepper ground. So, yan. Tapos, yan, titikman natin uli, syempre. Kasi nagdagdag tayo ng tubig eh. So, kulang siya ng alat. Nilagyan ko ng konting salt. Ayan. Tapos, halo-halo lang. At lagay na natin yung ating squid ball. Ayan, di ba? Pinakahuli yung ating squid ball. Kasi luto na yung ating noodles. Yung ating lomi. So, ayan, yung ating pampalapot. Dahan-dahan nating ilalagay. Tapos, sabay halo. Ayan, para hindi mamuo. So, tinitingnan-tingnan ko siya kung okay na yung lapot. So, ayan, binuhos ko na lahat. So, para sa akin, okay na po yung 3 tablespoon corn flour na pampalapot na nilagay ko. Kaya, depende sa inyo. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Kung mas malapot o ganyan lang. Ayan, ligay ko yung Chinese cabbage. Kasi yun yung nahiwa kong Chinese cabbage na meron tayo dyan. Kaya yan ang nilagay ko. Pwede pong repolyo. So, yan sayang kasi eh. Nakat ko na yung Chinese cabbage. So, yan. Tapos, pakukuluan na lang natin ng 1 beses yan. Tapos, okay na. Kasi luto na siya. So, yan. Takpan natin. And then, ayan na po. Ayan na yung ating lomi. Loming pambahay lang po to Hindi siya maraming sangkap. Ayan. Luto na siya. Yung lapot, para sa akin, okay na siya. Ayan, diba? Ang gagawin natin dyan, titikman ko uli yan. Kung okay na talaga. Kung swak na yung, yung lasa ng nilagay natin, yung pampalasa. So, yan. Titikman muna natin. After yan, after ko matikman, swak na talaga yung lasa niya. So, nag-thumbs up tayo dyan. Thumbs up na. Ayan, diba? So, luto na siya. Yan ang ating lomi. So, yan na. Luto na yung ating lomi. Ayan.
Dagdagan nyo na lang ng itlog pag gusto nyo dagdagan. Tapos, depende dun sa ano, cornstarch. Tapos, yung sa sabaw, ayan, kayo nang bahala. So, yan, okay na yan. Diba? Okay na yan. Patikim. Natin ang luto ni Pinay. Okay lang ba yung lapot? Titikman ko lang. Titikman, ang laki ng lagayan ni Mister. Titikman lang natin, ha? Ganito ako tumikim ng mga ano. Siya nag-request niyan eh. Ayan o, tingnan nyo. May kalamansi pala tayo dyan. Kalamansing ano. Diba? Loaded? Yung beef na dapat isasahog ko sa gulay yan. Napunta sa lomi. Request niya kagabi pa niya kasi sinasabi. Gusto niya raw ng lomi. So, kaya sabi ko bukas na. Kasi, kakarbonara lang namin kagabi eh. Kagabi ba yun? Ay, nung isang araw pala, no? Kagabi ba na kinain natin? Sandwich. Nag-sandwich lang pala kami kagabi. So, yan lang. Ngayon si Mister. Okay na to. Titikman ko muna. Mamaya tayo kain na marami. So, yan. Yan lang po yung vlog natin. Kakain na si Mister. So, maraming salamat. Kita-kita na lang sa mga susunod nating video. See ya pa.